Kumbaga dati puro mga bahay to, mga barong-barong yung nakapwesto dyan. Ngayon ano na, napakaluwag na. And malinis na siya tignan, no? Maaliwalas na siya. Ito yung gilid, oh. Meron ako nakikita dito ng mga isda na maliliit. Ito yung tinatawag na mga mosquito fish sa may part ng Ongpin Street. And dire-diretso na pala to. Ngayon lang ako nakapasok dito, ha. Ano yung mga bata rito pag dito sila dadaan? Paano kung mahulog sila dito sa ano? Para siyang ano, no, esplanade na maliit na esplanade sa gilid ng ano, estero. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito na tayo ngayon sa may Quintin Paredes Street, dito sa may Binondo, Manila. At pupuntahan natin itong Hongbon Bridge na matatagpuan dito sa may Estero de la Reina. So diretsuin lang natin to, madadaanan natin itong Binondo Church. And mamaya liliko tayo ron sa may Veronica Street. Nandito na tayo sa harapan ng Binondo Church. Ito yung daan papunta sa may Ilaya. Pag kumaliwa kayo dyan, ayan yung sa may bandang Juan Luna. So dire-diretso yan, papunta ng Recto. Nung nakaraan nag-vlog tayo dyan sa part na yan. Ngayon dito naman tayo pupunta. So dito tayo liliko sa Reina de la Reina Street. Tapos ito yung papunta ng ano, Lucky Chinatown. So kanan tayo rito sa may Veronica Street. Alright, nandito na tayo sa dulo nitong Gutchenko Street. Banda ron, pangalawang kanto ay sa may bandang Ongpin. So puntahan natin to. Dito makikita natin meron silang temple dito ng Buddha. At ito ay napapalibutan ngayon ng mga malalaking condominiums. So lakarin natin to. So itong Hongbon Bridge ang nagko-connect sa dalawang ilog. Ito parang meron pa yatang ginagawa ngayon dito. Haktuhan natin sa lakad. Dati ano to, puro mga informal settlers. Meron din ditong Jesus Christ. Pansin natin. Mostly kasi sa mga Filipino-Chinese dito ay mga Christians din yung iba. Kaya meron tayong makikita doon na cross. Ito, bagong pintura na, oh. And then, mapapansin natin na meron dito mga CCTV cameras doon, tsaka dito, makaharap. May ginagawa sila ngayon dito. Inaayos nila itong ilaw, pailaw. Una ko lang, sir, ha? Ayan, oh. So para dito, inaayos nila yung mga ilaw dito sa Hongbon Bridge. So nagkaroon ng ano dito, clearing. Yung mga informal settlers dati dito, puro mga bahay dati nandito. Makikita nyo dyan sa gilid. So makikita natin dyan, DPWH clearance noong December 18, 2017, nagkaroon ng Pasig River Rehabilitation and sinimulan yung restoration and digging nito noong 2021, November 24, 2021. Sobrang ano na, maluwag na. Kumbaga dati puro mga bahay to, mga barong-barong yung nakapwesto dyan. Ngayon ano na, napakaluwag na. And dito rin, no, talagang nakahinga na yung ilog. Tapos naglagay din sila dito ng trash boom para mas madaling makolekta yung mga basura na aano rin, especially pagka maulan, malakas yung agos ng tubig. Dito sa may side na to, ayan yung sa may papunta ng Lucky Chinatown, Mega World. Bali ano rin pala to, project din pala ng Mega World to, itong Lucky Chinatown. So dito makikita natin, ayan, Hongbon Bridge, tinayo ito noong 1969. Dito ito sa may Barangay 292, Zone 28, District 3. Ngayon ay napapalibutan na siya ng mga matataas na building and condominiums. So malinis naman siya tignan, pero syempre yung tubig hindi naman siya ganun kalinis. Pero at least dati puro ano to, puro mga basura syempre, kasi pag may mga informal settlers dito,
Eh marami din mga basura, dito rin sila magtatapon. And dito rin sila magkakalat. Ayun, lakarin natin, no? Maganda kasi nilagyan nila ng mga halaman dito. Para nga naman maaliwalas pag dadaan ka rito. So ito pala yung Alvarado Bridge. Tignan natin kung may way dyan para makadaan tayo. I think wala ata kasi may harang. So ito yung daan papunta dito. Supposedly dito sa condominium na to. Ito naman yung Alvarado Street. Naglagay rin sila dito ng ramp for mga PWD. Ito maganda kasi pwedeng makadaan yung mga naka-wheelchair, may access para sa mga PWD. And malinis na siya tignan, no? Maaliwalas na siya. Punta naman natin dito sa gilid. Ayan. So silipin natin yung dito sa gilid. Eto. So, kung mapapansin nyo, ito yung gilid, oh. Meron ako nakikita dito ng mga isda na maliliit. Siguro ito yung tinatawag na mga mosquito fish. Actually, itong ganitong mga isda, nakakatulong to para para masugpo yung malaria, yung dengue. Kasi minsan, etong ilog na to, mapapansin natin may pagka-stagnant yung tubig dito. So itong mga maliliit na isda, hindi nga lang siya nakikita sa camera, pero meron dito mga lumalangoy ng mga maliliit na isda na kung tawagin yan ay mosquito fish. So sila yung kumakain ng mga kitikite para hindi pamugaran ng mga lamok, yung mga kitikite. And dito kasi part na to, stagnant to eh. May nakaharang kasi dyan na trash boom. So ito yung pwesto dati ng mga informal settlers dito. Lakad tayo ng konti doon. Ayan. So nilagyan na rin ng railings to. So kung mapapansin nyo, imagine niyo nung araw, puro mga mga bahay dyan, mga barong-barong dito. Siguro napaka-crowded, napaka-daming mga bata nagtatakbuhan dito. And mahirap pumasok dito pag ganun. Ngayon maluwag na. Tsaka maaliwalas na. Yung istorya ng mga tattoo sa kalye. Ang mga tattoo sa kalye. So ito yung yung kulay. Ganda, no? Makulay. Tsaka na ngayon, maaliwalas. Ito yung ilalim. So dito dati may mga rin dyan, may mga nakatira din dyan, may mga informal settlers din dati. Okay, punta naman tayo doon sa kabila. And tingnan natin yung tagusan nito. Alright, nandito na tayo sa may Ong Pin Street. Dito sa may Binondo pa rin. Makikita natin yung welcome arc dito sa may Ong Pin Street, dito sa may Binondo. And dito na yung sa may tulay. So silipin natin ng kaunti etong tulay dito. Actually may pala dun, may daan dun sa may part ng Ong Pin Street. Dito lang sa malapit dito sa may arko nitong Ong Pin. And ito yung kalagayan ngayon ng Stero dito. Naglagay sila dito ng trash boom para pangharang sa mga basura, pang trap. And then siguro para mas madaling linisin, mas madaling kolektahin yung mga basura. Etong part na to dito, dati, puro mga rin to, mga informal settlers din dito, yung nakapwesto. So ngayon, ayun na, nagkaroon na ng demolition dito, na na-relocate na ata yung mga nakatira dito, na-demolish na yung mga bahay dito. Ngayon nga pala ay June 5, 2025. Hapon na, alas 3 na ng hapon. So ito na yung sitwasyon ngayon dito. Ayan.
Although yung tubig, mabaho yung amoy kasi amoy burak siya. Ay, nako. Pero, at least yung mga hindi na wala ng ano dito, nakaharang na mga, yung nagkakos ng pagbara nitong estero dito. Kasi meron na silang nilagay na trash boom dito, mas madali na kolektahin. Ayun, imagine niyo kung gaano karami yung mga bahay dati rito. Silipin natin sa may kabila, dito sa may side. Tingnan naman natin. Dito naman sa part na to, so makikita nyo, itong part na to, meron din dati dyan mga informal settlers. Ito na siya ngayon. So nalinis na to, tong estero na to. Alright, meron tayong napapansin dito. Parang ano siya, pinipilahan siya rito. B10 Grocery, katabi siya. Tapos ito ay Veggie Select. Ay, haba ng pila, oh. Dito to sa may Ongpin Street. Napaka rin dito, no? Napaka lively ng lugar na to. Ang dami ring tao na pumupunta rito, naglalakad and namimili. Yan. Dito naman tayo sa sa kabilang side ng tulay. Ayun, tingnan naman natin yung estero dito. Ito may mga development na ginawa dito. Ito yung yung gilid nitong estero dito sa may bandang Ongpin. So meron dito development na nagawa. Okay, so dito. Ito maganda rin yung rito. Yung ginawa nila rito. Inayos nila, nilinis yung dating lugar ng mga informal settlers. Ito na siya. Dito to sa Ongpin, Santa Cruz, Manila. Ayan. Ito, ang ganda. May railings pa sila dito. Tsaka yun. Doon tayo galing kanina. Sa may tulay na yan. And eto na siya. Ano siya, mas modern. Pwede nang tambayan. And pwede rin pahingahan dito. May mga halaman din sila nilagay rito. Tapos meron din silang nilagay na trash boom. Para pang pang trap ng basura. Para mas madaling makolekta. Ayan, lakad-lakad lang tayo ron, tingnan natin kung ano yung meron doon sa dulo. Itong para siyang esplanade na maliit na esplanade sa gilid ng estero. Ayan, Tsaka may security dito na pwesto. Maganda rin kasi may magbabantay. So, yun dun sa may banda rito, I think yung sa na yan, papunta ng Recto. Ayan, dating rin, may mga nakatira din dati rito. Ngayon mas maaliwalas na. Alright, so dito tayo sa estero na connected din sa may Estero de la Rina. Pero itong estero na to hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero yung Estero de la Rina nandoon, tapos bali connected to, papunta na to ng Recto, banda ron. Maluwag naman. And then itong mga parang concrete na harang dito, parang bago lang din siya. Parang kailan lang din na ginawa. Tapos silip naman tayo rito. Ito yung sa may part ng papunta na ng Recto. So dito sa part na to, makikita natin meron din mga trash boom dyan na pangharang para sa mga basura.
So yung basura na nanggagaling doon sa may bandang rekto ay hanggang dito lang, hindi na siya papasok dito at hindi na siya didiretso doon sa may Estero de la Reina. So makita natin dito may mga bahay pa dito sa part na to. May mga kabahayan pa na natitira banda ron sa hanggang doon, papunta doon sa may rekto. So siguro nung araw mahaba to, yung mga bahay dito abot hanggang doon sa may Estero de la Reina. Alright, so daan tayo rito sa gilid ng estero. Ayan yung yung mga naipon na basura dito. Ito yung Soler Street. So lakad tayo rito. Diyan sa kabila may mga may mga informal settlers pa. So ang tagos nito ay rekto. Yes po. Ay, sorry. Ay, dire-diretso na pala to. Ngayon lang ako nakapasok dito sa lugar na to. Matagos-tagusan na to hanggang dun sa rekto. Ayan, diretso tayo. Lakad tayo. Oops, ingat. Baka mahulog tayo dyan. Sigiran lang po. Thank you po. Ang pala dito, ang narrow ng daan. Katakot Paano yung mga bata rito pag dito sila dadaan? Paano kung mahulog sila dito sa gilid ng estero? Sobrang narrow. Ito Tapos pag nahulog sila dyan ito may naiwan pa mga bahay dito sa gilid ng rekto. Ayun So doon tayo dumaan kanina pag ganun. Ito yung yung ilan sa mga kabahayan na hindi pa na demolish. Hindi ko lang sigurado kung may madadaanan pa ako dito sa dulo. Parang wala na ata. Parang kung ano yung dinaanan ko kanina, yun din. Ay hindi, may daan pa. Ayan, dito sa ibaba may mga yung mga basura na trap dito sa Recto Avenue. Eto yan. Dito siya. Ayun Tapos syempre mas madali na kolektahin yan. Mas madali nang linisin kung dito. So eto na yung palabas. Ayun. Dito na tayo sa may sa may Recto Avenue. Okay. Ayun, so ito na yung yung sa may kanto. Ito na yung Recto Avenue. So yun yung papunta ng Totoban. Banda ron, papunta ng Divisoria. Tapos dito naman yung papunta ng Avenida. Ayan. So dito tayo dumaan. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update natin dito sa may Along Binondo. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.